Sa video na ito, kung ikaw ay higit sa 60 at nagigising ng 2, 3, kahit 5 pang beses bawat gabi para lang umihi, kailangan kitang makinig ng mabuti dahil ang kinakain mo sa hapunan ay maaaring tahimik na nagnanakaw ng iyong tulog. Hindi lang ang iyong edad. Hindi lang ang iyong prostate. Hindi lang ang iyong pantog. Ang iyong hapunan. Pag-isipan mo ito sandali. Hihiga ka sa gabi, umaasang makapagpahinga. Pagod ang iyong katawan. Medyo sumasakit ang iyong mga tuhod. Ramdam ng iyong likod ang bigat ng mga taon. Ipinipikit mo ang iyong mga mata at sa sandaling nagsisimula ka ng dalhin ng antok, dumarating ang pamilyar na presyon. Titingin ka sa orasan. 11:47. Sasabihin mo sa sarili mo, ayos lang. Isang beses lang. Dahan-dahan kang tatayo, maingat na hindi mawala ng balanse. Madilim ang silid. Tahimik ang bahay. Marahil tulog na ang lahat. Maglalakad ka papunta sa banyo. Pagkatapos muli ng 1:30 yan. Muli ng 3:15 yan. At bago mo namalayan, umaga na at pakiramdam mo ay hindi ka talaga nakatulog. Pagod ka. Mainitin ang ulo. Mas mahina ang pakiramdam ng iyong katawan. Malabo ang isip mo. At sa kaibuturan, nagsisimula kang magtanong. Ito na ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda? Magiging tapat ako sa iyo. Ang paminsan-minsang paggising sa gabi ay maaaring normal. Pero ang madalas na paggising gabi-gabi ay hindi isang bagay na dapat mo nalang tanggapin bilang bago mong normal. Dahil ang putol-putol na tulog ay hindi maliit na bagay. Nakaapekto ito sa iyong puso. Nakaapekto ito sa iyong presyon ng dugo. Nakaapekto ito sa iyong asukal sa dugo. Pinapataas nito ang panganib mong madapa. Pinahihina nito ang iyong immune system. Unti-unti, tahimik nitong ninanakaw ang iyong lakas. At narito ang bahaging maaaring ikagulat mo. Ang ilan sa mismong mga pagkain kinalakihan mong mahal ang mga ulam na kinagigiliwan mo sa hapunan ang mga nagbibigay sa iyo ng ginhawa at kasiyahan, maaaring sila rin ang dahilan kung bakit hindi ka hinahayaan ng iyong pantog na magpahinga. Ang sobrang alat na adobo. Ang mangkok ng mainit na sinigang bago matulog. Ang huling tasa ng kape sa gabi. Ang pangalawang takal ng kanin. Maaaring pakiramdam ay walang masama. Maaaring pakiramdam ay normal. Pero sa loob ng iyong katawan, nagsisimula ang isang chain reaction, at ang iyong mga bato ay nagsisimulang magtrabaho ng sobra habang sinusubukan mong matulog. Gusto kong manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil malinaw kong pagdurugtungin ang mga punto para sa iyo. Mauunawaan mo. Bakit mas maraming ihi ang ginagawa ng iyong katawan sa gabi pagkalipas ng 60? Paano ang mga partikular na gawi sa hapunan ay nagpapasimula ng sobrang aktibidad ng pantog? At kung anong maliliit na pagbabago ang makatutulong sa iyo na sa wakas ay makatulog ng mas mahaba at mas mahimbing? Hindi ito tungkol sa pagsisi sa iyo. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Dahil karapat-dapat ka sa payapang pagtulog. Karapat-dapat kang magising na may lakas, hindi pagod. Karapat-dapat ka sa mga gabing walang takot na madapa sa dilim. Karapat-dapat ka sa dignidad. At kung sa kaibuturan ay pagod ka na sa pagpapanggap na ang problemang ito ay bahagi lang ng pagtanda, para sa iyo ang mensaheng ito. May itatanong ako sa iyo at maging tapat ka sa sarili mo. Ilang beses kang nagising kagabi? Kung sumasang-ayon ka na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay nakaapekto na sa kalidad ng iyong buhay, mag-iwan ka ng simpleng maya sa mga komento. Walang mahabang paliwanag. Laya lang. Basagin natin ang katahimikan ng sama-sama. Minsan ay tahimik tayong nagdurusa dahil iniisip nating nag-iisa tayo. Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong nakatatanda ang nakararanas nito. Pero kakaunti ang nakaalam na ang solusyon ay maaaring hindi nagsisimula sa banyo. Nagsisimula ito sa kusina. Ngayong gabi, haharapin natin ito ng direkta. Walang matatamis na salita.
Walang komplikadong terminolohiyang medikal. Malinaw na katotohanan lamang. Dahil kung ang iyong hapunan ang gumagambala sa iyong pagtulog, karapat-dapat mong malaman. At kapag nalaman mo na, maibabalik mo ang kontrol. Manatili ka. Ang matututuhan mo ay maaaring magbago ng iyong mga gabi at ng iyong mga umaga magpakailanman. Ngayon pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan pagkalipas ng 60. Dito kasi nalilito ang karamihan. Iniisip nila, tumatanda lang naman ako. Natural lang na mas madalas akong umihi. Pero ang pagtanda lamang ay hindi ang buong kwento. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang katawan sa napakatiyak na mga paraan. Ang pantog, na dati ay kayang mag-unat at mag-imbak ng ihi ng komportable sa loob ng ilang oras, ay unti-unting nawawalan ng elastisidad. Hindi na ito kasing flexible tulad ng dati. Ibig sabihin, hindi na nito kayang maglaman ng kasing daming ihi tulad noon. Kasabay nito, may isa pang tahimik na nangyayari. Mas kaunti ang nagagawang hormone ng iyong katawan na tinatawag na antidiuretic hormone o DHEA. Napakahalaga ng tungkulin ng hormone na ito. Sinasabihan nito ang iyong mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi sa gabi upang makatulog ka ng hindi naabala. Noong mas bata ka pa, mas marami ang inilalabas ng iyong katawan na hormone na ito habang natutulog ka. Kaya mong tumagal ng 6 hanggang 8 oras nang hindi kailangang pumunta sa banyo. Pero pagkalipas ng 60, nababawasan ang paglabas ng hormone na ito sa gabi. At ano ang ibig sabihin nito? Patuloy na gumagawa ng ihi ang iyong mga bato kahit ikaw ay natutulog. Ngayon isipin mo ito. Isang pantog na mas kaunti ang kayang ilaman. Mga bato na mas maraming gumagawang ihi sa gabi. At maaaring may lumaking prostate sa mga lalaki o huminang pelvic floor muscles sa mga babae. Makikita mo kung paano nagsisimulang mabuo ang problema. Para sa mga lalaki, ang lumaking prostate ay maaaring dumidiin sa urethra na nagpapabagal ng daloy ng ihi at pumipigil sa pantog na tuluyang maubos. Kaya kahit pagkatapos mong umihi, may natitirang ihi sa loob. At hindi nagtatagal matapos kang humiga, bumabalik ang pakiramdam na kailangan mong umihi. Para sa mga babae, lalo na pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay maaaring magpahina sa mga tissue na sumusuporta sa pantog. Maaaring hindi na kasing lakas ang pelvic floor muscles tulad ng dati. Ibig sabihin, mas kaunting kontrol at mas madalas na pag-urgency. Pero narito ang binibigyang diin ng maraming eksperto at napakahalaga nito. Ang pagtanda ay lumilikha ng kahinaan. Ang pamumuhay ang nagpapagana nito. Madalas ipaliwanag ng mga urologist at sleep specialists na ang nocturia ay bihirang dulot ng isang dahilan lamang. Karaniwan itong kombinasyon ng mga pagbabagong dulot ng edad kasama ng pagkain, oras ng pag-inom ng likido, antas ng asukal sa dugo, at dami ng sodium. Kaya kapag sinasabi mong, edad ko lang ito, maaaring hindi mo napapansin ang bahaging kaya mo talagang kontrolin. At napakalakas ng bahaging iyon. Dahil habang hindi natin mapipigilan ang pagtanda, maaari nating baguhin ang ating mga gawi. Kung sumasang-ayon ka na ang simpleng pagsisi sa edad ay maaaring pumigil sa atin sa paggawa ng makatutulong na pagbabago, mag-iwan ng laya sa mga komento. Ang putol-putol na tulog gabi-gabi ay hindi lang nagpapapagod sa iyo. Pinapataas nito ang pamamaga sa katawan. Nakaapekto ito sa iyong memorya. Pinapataas nito ang stress hormones. Maaari pa nitong dagdagan ang panganib ng pagkakadapa dahil naglalakad ka sa dilim habang kalahating tulog. Hindi ito maliit na issue. Issue ito ng kalidad ng buhay. At narito ang nagbibigay pag-asa, kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, tumitigil kang makaramdam ng kawalan ng magagawa. Hindi mo naiisipin wala na akong magagawa. Dahil mayroon. At sa mga susunod na kabanata, tatalakayin natin ng direkta ang mga gawi sa hapunan na maaaring nagpapalala sa mga natural na pagbabagong ito dahil sa edad. Manatili ka. Ang kaalaman ay kapangyarihan, pero kung gagamitin mo lamang ito.
At kung pinahahalagahan mo ang malinaw at praktikal na edukasyong pangkalusugan tulad nito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at maging bahagi ng komunidad na pinipili ang kamalayan kaysa sa kamangmangan. Dumiretso tayo sa isa sa pinakamalalaking trigger na nakatago sa harap natin, ang asin. Hindi kakaibang pagkain. Hindi mamahaling pagkain. Mga simpleng, pang-araw-araw na pagkain Pilipino. Malalim ang pagkakaugat ng asin sa ating kultura. Pinapahaba nito ang buhay ng pagkain. Pinapasarap nito ang lasa. Pinapasarap nito ang kanin. Pero pagkalipas ng 60, ibang-iba na ang paraan ng paghawak ng katawan mo sa asin. Kapag kumain ka ng maalat na hapunan, tulad ng adobong sagana sa toyo, tuyo, daing na bangus, bagoong, o sinigang na mabigat ang timpla, pinupuno mo ng sodium ang iyong dugo. At hindi binabaliwala ng katawan ang sodium. Agad itong tumutugon. Hinahatak ng asin ang tubig papunta sa iyong dugo. Para maibalance ito, sinisenyasan ng iyong utak ang uhaw. Nauuhaw ka at naiisip mong uminom ng mas maraming tubig. Minsan hindi mo pa ito napapansin, kusa ka na lang kukuha ng isa pang baso. Ngayon, may dalawang bagay na sabay na nangyayari. Sobrang sodium sa iyong sistema. Dagdag na likidong pumapasok sa iyong katawan. Kumikilos ang iyong mga bato para protektahan ka. Trabaho nilang salain ang iyong dugo at alisin ang sobrang sodium. Pero hindi kayang umalis ng sodium ng mag-isa, hinihila nito ang tubig kasama. Ibig sabihin, mas maraming ihi ang mabubuo. At narito ang kritikal na bahagi. Kung ang maalat na pagkain na iyon ay kinain mo ng 7 o 8, pinoproseso pa rin iyon ng iyong mga bato habang sinusubukan mong matulog ng 1-0 iyan. Kaya habang nakahiga ka sa kama, aktibong nagtatrabaho ang iyong katawan para ilabas ang asin. Mas mabilis mapuno ang ihi kaysa sa komportableng kayang hawakan ng iyong pantog. At dahil nabawasan na ang kapasidad ng iyong pantog pagkalipas ng 60, mabilis dumarating ang pag-ihi. Hindi ito imahinasyon. Ito ay pisyolohiya. Madalas magbabala ang mga cardiologist at kidney specialists na ang mataas na sodium intake ay hindi lang nagpapataas ng presyon ng dugo kundi nagpaparami rin ng pag-ihi sa gabi, lalo na sa matatanda. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagbawas ng sodium ay maaaring makabawas ng malaki sa mga episode ng nocturia. Pag-isipan mo yon. Minsan, hindi pantog ang kalaban, kundi ang pampalasa. At maging tapat tayo. Maraming tradisyonal na hapunan ang hindi lang bahagyang maalat, sobrang alat talaga. Sausawang adobo na hinihigop ng kanin. Patis na dinagdagan pa ng kaunti pa. Bagoong sa gilid. Sabaw na malasa at matapang ang timpla. Pagkatapos, kakain ka ng 2 tasang kanin dahil napakasarap. At ang kanin ay nakauuhaw. Kaya inom ka pa ng mas maraming tubig. Nabuo mo ang perpektong siklo. Asin uhaw mas maraming likido, mas maraming ihi putol-putol na tulog. Kung napansin mo na mas nauuhaw ka pagkatapos ng maalat na hapunan, mag-comment ng laya. Maging tapat ka sa sarili mo. Ngayon, may mas malalim pa rito. Habang tayo ay tumatanda, maaaring hindi na kasing husay ang pagsala ng ating mga bato tulad ng dati. Kahit banayad na pagbabagong dulot ng edad ay nangangahulugang mas sensitibo ang iyong katawan sa sobrang sodium. Ang kaya mong tiisin noong 40 ka pa ay ibang-iba na sa 65 o 70. Hindi na kasing bilis ang pagbangon ng iyong sistema. At narito ang emosyonal na katotohanang iniiwasan ng marami. Minsan kumakapit tayo sa mga nakagawiang pagkain dahil nagbibigay ito ng ginhawa. Pinapaalala nito ang pamilya, ang tradisyon, ang kabataan. Pero ang ginhawa ay hindi dapat kapalit ng iyong tulog. Walang nagsasabing kailangan mong alisin ang lasa sa iyong buhay. Ang issue ay ang oras at dami. Mabigat sa asin sa tanghalian? May buong araw ang katawan mo para iproseso iyon. Mabigat sa asin sa hapunan? Night shift ang mga bato mo. At ikaw ang magbabayad ng presyo ng isabil. 3 la. 4 oras 30 minuto dal.
Kung sumasang-ayon ka na ang ilan sa mga paborito nating ulam ay maaaring laban sa atin sa gabi, mag-comment muli ng Lea. Ang kamalayan ang unang hakbang sa pagbabago. Dahil kapag naunawaan mo kung ano ang ginagawa ng asin sa loob ng katawan mo pagkalipas ng 60, titigil ka sa pagsisi lamang sa iyong pantog. Magsisimula kang tumingin sa iyong plato. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang bagay na parang walang masama at mukhang healthy pa nga. Sabaw. Sa maraming pamilyang Pilipino, parang kulang ang hapunan kapag walang sabaw. Isang umuusok na mangkok ng sinigang. Mainit at nakaaliw na tinola. Nilagang may masarap na sabaw. Bulalo na malalim ang lasa ng sabaw. Batchoy bago matulog. Magaan sa pakiramdam. Nakaaliw. Madaling tunawin. Pero kung ikaw ay higit sa 60 at nahihirapan sa madalas na pag-ihi sa gabi, ang sabaw sa hapunan ay maaaring isa sa pinakamalalaking nakatagong dahilan. Himayin natin ng malinaw. Ang sabaw ay likido. At marami nito. Kahit isang katamtamang mangkok ay maaaring katumbas ng 1 hanggang 2 buong baso ng tubig, minsan higit pa. At hindi tulad ng dahan-dahang pag-inom ng tubig sa buong araw, ang sabaw ay kadalasang nauubos ng mabilis, lalo na kapag mainit at masarap. Ngayon isipin mo ang sitwasyong ito. Kumain ka ng hapunan ng 7 oras 30 minuto. Naubos mo ang 1 buong mangkok ng sinigang. Baka nagdagdag ka pa ng 1 pang sandok ng sabaw dahil masarap. Pagkatapos, uminom ka pa ng tubig. Pagsapit ng 9 oras 30 minuto o 1:00 nakahiga ka na sa kama. Pero nagsisimula palang iproseso ng iyong mga bato ang lahat ng likidong iyon. Kapag humiga ka, may isa pang nangyayari na hindi alam ng karamihan. Sa maghapon, may likidong naiipon sa iyong mga binti dahil sa gravity. Kaya may ilang nakatatanda na napapansin ang bahagyang pamamaga sa bukong-bukong pagsapit ng gabi. Kapag nakahiga ka ng patag sa gabi, ang likidong iyon ay bumabalik sa iyong dugo. Nararamdaman ng iyong mga bato ang pagtaas ng volume at sinisimulan itong salain palabas. Ngayon idagdag mo pa ang 1 o 2 mangkok ng sabaw sa natural na paglipat ng likido na iyon. Malaki ang itataas ng produksyon ng ihi sa gabi. Kaya maraming urologist ang nagrerekomenda na limitahan ang pag-inom ng likido 2 hanggang 3 oras bago matulog para sa mga may nocturia. Hindi dahil masama ang tubig, kundi dahil mahalaga ang timing. Ang iyong pantog pagkalipas ng 60 ay wala na sa dati nitong kapasidad. Mas mabilis itong mapuno. Mas maagang nagpapadala ng signal ng pag-ihi. At kapag dumating ang signal na iyon, mahirap na itong baliwalain. Kung madalas kang kumain ng sabaw sa hapunan at napapansin mong mas madalas kang magising sa mga gabing iyon, mag-comment ng Lea. Pagmasdan ang pattern. Ngayon, maging tapat tayo sa emosyon. Ang sabaw ay may dalang pag-aruga. Pinapaalala nito ang hapunan kasama ang pamilya, maulang gabi, pag-aalaga kapag may sakit. Parang pagmamahal ito sa isang mangkok. Pero ang katawan mo sa yugtong ito ng buhay ay nangangailangan ng ibang uri ng pag-aalaga. Ang tila walang epekto noong 40 ay maaaring makagambala na sa 65. At may isa pang layer dito. Maraming sabaw na Pilipino ay hindi lang likido, mataas din sa sodium. Sinigang na may patis. Bulalong may tinimplahang sabaw. Batchoy na may maalat na toppings. Kaya pinagsasama mo ang mataas na dami ng likido at mataas na asin. Ibig sabihin, mas maraming likido ang pumapasok. Mas maraming uhaw. Mas maraming trabaho para sa mga bato. Mas maraming produksyon ng ihi. Sa mismong oras na sinusubukan mong matulog. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong alisin ang sabaw sa iyong buhay magpakailanman. Ibig sabihin, kailangan mong maging mas madiskarte. Magsabaw sa tanghalian na lang. Pumili ng mas maliit na bahagi sa hapunan. Iwasan ang pangalawang sandok ng sabaw sa gabi. Tapusin ang sabaw ng mas maaga kung maaari. Maliit na pagbabago. Malaking epekto.
Kung sumasang-ayon ka na ang timing ay kasing halaga ng kung ano ang kinakain mo, mag-comment ng timing matters sa ibaba. Dahil kapag naunawaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag pinagsama ang pagtanda, paglipat ng likido sa gabi, at sabaw bago matulog, titigil ka sa pag-isip na, mahina na ang pantob ko. At magsisimula kang mag-isip, baka masyado ko lang itong pinupuno sa maling oras. Ang kamalayang iyon ay maaaring magbago ng iyong mga gabi ng higit pa sa inaakala mo. Ngayon pag-usapan naman natin ang isang bagay na halos hindi na natin iniisip sa hapunan, kanin at refined carbs. Ang kanin ay buhay sa Pilipinas. Ito ang pundasyon ng halos bawat pagkain. Hindi kumpleto ang longganisa at tosino kung walang kanin. Kulang ang adobo kapag wala ito. Kahit simpleng pritong itlog, mas masarap kapag may kanin. Pero narito ang katotohanang hindi napapansin ng maraming nakatatanda. Ang malalaking bahagi ng puting kanin sa gabi ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong tulog. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit. Kapag kumain ka ng maraming puting kanin, o anumang refined carbohydrate tulad ng pandesal o matatamis na pastry pagkatapos ng hapunan, tumataas ang iyong blood sugar. Panandalian lang ang pagtaas na ito, pero napipilitan ang iyong katawan na tumugon. Naglalabas ang iyong pancreas ng insulin para pababain muli ang asukal. Ngunit ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar ay hindi lang nakaapekto sa enerhiya, naapektuhan din nito kung paano hinahawakan ng iyong mga bato ang likido. Kapag masyadong mataas ang blood sugar, sinisimulan ng iyong mga bato na ilabas ang sobrang asukal sa ihi. At natural na sumusunod ang tubig sa asukal. Ibig sabihin, mas maraming ihi ang mabubuo sa mismong oras na nakahiga ka na at umaasang makatulog. Isipin mo ang klasikong kombinasyon ng hapunang Pilipino, 2 tasang puting kanin, 1 serving ng tosino o longganisa, baka may matamis na sarsa o ketchup pa sa gilid. Masarap. Nakaaliw. Nakakabusog. Pero pagkatapos itong tunawin ng iyong katawan, abala ang iyong mga bato sa pag-alis ng asukal at tubig habang ang iyong pantog ay nabawasan na ang kapasidad dahil sa edad. Ang resulta. Paggising ng 1 yen o 2 yes, dala ang matinding pagnanasang umihi na hindi mo kayang ipagwalang bahala. At hindi lang ito haka-haka. Ipinapakita ng mga endocrinologist at kidney specialists na mas mataas ang insidente ng nocturia, madalas na pag-ihi sa gabi, sa mga nakatatandang may dieta na mataas sa refined carbs sa gabi. Mas lumalala pa. Ang pagkain ng matatamis at refined carbs sa gabi ay maaaring lumikha ng siklong hindi mo namamalayan. Nauuhaw ka dahil pabago-bago ang blood sugar. Umiinom ka ng mas maraming tubig. Mas mabilis mapuno ang iyong pantog. Nagigising ka ng paulit-ulit sa gabi, pagod at iritado. Sandali, pag-isipan mo ito ng emosyonal. Sa loob ng maraming dekada, bahagi na ng ating pagkakakilanlan ang kanin. Ito ay ginhawa, pamilya, tradisyon, at maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan o kahit pagkakasala sa ideyang bawasan ito sa hapunan. Maaaring tutol ang loob mo dahil nakakabit ito sa alaala ng pagmamahal at pagsasama. Pero ang ginhawa ay hindi dapat kapalit ng iyong tulog. Iba na ang paghawak ng katawan mo sa asukal at refined carbs pagkalipas ng 60 kumpara noong 30 o 40 ka pa. Ang dating walang epekto ay ngayon maaaring magsimula ng sunod-sunod na reaksyon na gumagambala sa iyong gabi. At narito ang pinakamahirap tanggapin, gaano man kalakas ang iyong pantog, gaano man kaingat sa maghapon, kung magpapatuloy ka sa malalaking bahagi ng kanin at refined carbs sa gabi, inilalagay mo ang sarili mo sa panganib ng madalas na paggising. Ang susi ay hindi ganap na pag-alis, kundi moderation at tamang timing. 1 tasang kanin imbes na 2. Mas maliit na bahagi ng tosino o matatamis na ulam. Isama ito sa gulay na mayaman sa fiber o protina na nagpapabagal ng pagsipsip ng asukal. Maliit na pagbabago. Maaaring tila walang gaanong epekto sa simula, pero maaaring ito ang kaibahan sa paggising ng 1 beses kumpara sa 5 beses sa isang gabi.
Kung napansin mo na mas malala ang gabi pagkatapos ng mabigat na hapunang maraming kanin, mag-comment ng Leia. Aminin mo. Ang kamalayan ang unang hakbang sa pagbawi ng iyong mga gabi. Dahil kapag naunawaan mo kung ano ang ginagawa ng refined carbs sa katawan mo pagkalipas ng 60, nagbabago ang pananaw mo. Hindi mo na lamang sinisisi ang pantog. Nagsisimula kang gumawa ng praktikal na hakbang sa iyong mga pagkain. Kapag nakita mo kung paano naapektuhan ng timing, dami, at kombinasyon ng hapunan ang nocturia, titigil kang makaramdam ng kawalan ng magagawa. Hindi mo naiisipin na ang putol-putol na tulog ay hindi maiiwasan. At magsisimula kang maunawaan na ang simpleng, maingat na pagbabago ay maaaring magbalik ng pahinga at lakas na karapat-dapat sa iyo. Hindi ito tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa diskarte. At nagsisimula ang diskarteng iyon sa kung ano ang nasa plato mo ngayong gabi. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas ikagulat ng marami, caffeine. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang hindi na nila kailangang mag-alala dahil hindi naman sila umiinom ng kape sa gabi. Pero ang totoo, ang caffeine ay nagtatago sa mas maraming lugar kaysa sa iniisip mo. Nasa mga inumin pagkatapos ng hapunan, sa mga panghimagas, at kahit sa mga inuming mukhang walang masama. Pag-isipan mo, iyong 3 negatibo, 1 na kape na iniinom mo pagkatapos kumain, mainit na tsokoleteng tsamporado, matamis na tsaa, o kahit isang baso ng cola. Lahat iyan ay may bilang. At ang caffeine ay isang diuretic. Sinasabihan ito ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Pinapagana rin nito ang iyong pantog, ginagawa itong mas sensitibo sa pagkapuno. Himayin natin ito. Hinaharang ng caffeine ang isang hormone na karaniwang nagsasabi sa iyong mga bato na panatilihin ang tubig sa katawan. Sa halip na hawakan ang likido habang natutulog ka, nabibigyan ng ego signal ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Ibig sabihin, mas mabilis mapuno ang pantog. Mas maagang dumarating ang pag-ihi. At naantala ang iyong tulog, minsan paulit-ulit sa loob ng isang gabi. Kahit maliit na dami ay maaaring makaapekto pagkalipas ng 60. Mas nagiging sensitibo ang katawan habang tumatanda. Ang dating walang epekto noong 40 ay maaaring magdulot na ngayon ng madalas na paggising sa gabi. Kahit ang decaf ay hindi ganap na walang epekto, may ilang compound pa rin dito na maaaring bahagyang makairita sa pantog. Ngayon tingnan natin ang emosyonal na bahagi. Marami sa atin ang umiinom ng kape, chocolate, o tsaa sa gabi dahil nakaaliw ito. Bahagi ito ng routine. Pakiramdam natin ay maliit na gantimpala matapos ang mahabang araw. Isang sandali ng init, aliw, at kaunting kaligayahan. Pero paano kung ang maliit na kasiyahang iyon ang kapalit ay ang iyong tulog? Hindi lang basta tulog, kundi malalim at restorative na tulog na desperadong kailangan ng iyong katawan sa yugtong ito ng buhay. Ang paggising ng maraming beses sa gabi ay hindi lang abala. Nakaapekto ito sa mood, memorya, at enerhiya. Pinapataas nito ang panganib ng pagkakadapa dahil naglalakad ka sa dilim habang inaantok. Pinaghihiwa-hiwalay nito ang iyong sleep cycles, kaya kahit 7 oras ka sa kama, hindi pa rin nakukuha ng katawan ang malalim na pahingang kailangan nito. At narito ang banayad na katotohanang madalas hindi napapansin, hindi lang ito tungkol sa kape mismo. Ito ay kung paano ito nakikipag-ugnayan sa iba pang salik. Kapag pinagsama mo ang caffeine sa maalat at maraming kaning hapunan, at may sabaw pa sa gabi, ang iyong pantog ay nasa ilalim ng tuloy-tuloy na presyon. Ang isang tasang kape pagkatapos kumain ay mas lalong lumalakas ang epekto dahil sa lahat ng iba pang pinoproseso ng iyong katawan. Ano ang maaari mong gawin? Ang kamalayan ang unang hakbang. Kilalanin ang nakatagong caffeine sa iyong routine. Obserbahan kung ang mga gabing may chocolate o 3 negatibo, 1 na kape ay mas madalas ang pagpunta sa banyo. Ayusin ang dami, ang oras, o palitan ito ng mainit na herbal na inumin tulad ng chamomile o gatas na may turmeric. Mga inuming nagpapakalma sa katawan sa halip na nagpapasigla. Narito ang katotohanang ayaw harapin ng marami, ang kasiyahan sa gabi ay hindi dapat kapalit ng iyong tulog.
Ang katawan mo pagkalipas ng 60 ay mas sensitibo, at bawat maliit na stimulant ay maaaring maging malaking dahilan ng pagkagambala. Isipin mo ang isang gabing walang paulit-ulit na paggising. Walang lutang na paglakad papunta sa banyo, walang pabalik-balik sa kama, walang sirang real cycles. Possible iyon. Pero kailangan mo munang maunawaan ang papel ng caffeine, kahit sa daming inaakala mong walang epekto. Kung napansin mo na ang chocolate, saa, o kape pagkatapos ng hapunan ay nakaapekto sa iyong tulog, mag-comment ng Leia. Kilalanin mo ito. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagiging tapat sa sarili. Kapag naunawaan mo ito, makikita mo kung paano ang maliliit na gawi, mga tila inosenteng kasiyahan, ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong mga gabi. At ang pagkaunawang iyon ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kapangyarihang gumawa ng maliliit na pagbabago na magbabalik ng mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Dahil pagkalipas ng 60, ang tulog ay hindi lang ginhawa. Ito ay kaligtasan. Ito ay enerhiya. Ito ay linaw ng isip. At ang caffeine, sa maling dami o maling oras, ay maaaring tahimik na nakawin ang lahat ng iyon mula sa iyo. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na halos hindi iniugnay ng karamihan sa madalas na pag-ihi sa gabi, alak. Marahil nag-enjoy ka ng isang maliit na baso ng alak sa hapunan, isang malamig na San Miguel beer, o kahit isang tagay ng lambanog tuwing may pagtitipon ng pamilya. Iniisip mo, kaunti lang naman. Wala itong masamang epekto. Pero pagkalipas ng 60, ibang-iba na ang paraan ng paghawak ng katawan mo sa alak kumpara noong mas bata ka, at malaki ang epekto nito sa iyong tulog at sa iyong pantog. Narito ang pisyolohiya sa likod nito. Pinipigil ng alak ang isang hormone na tinatawag na antidiuretic hormone o EA. Ito rin ang hormone na nagsasabi sa iyong mga bato na panatilihin ang tubig sa katawan sa gabi upang makatulog ka ng hindi naabala. Kapag napipigilan ang EA, patuloy na gumagawa ng ihi ang iyong mga bato ng mas mabilis sa mismong oras na nakahiga ka at umaasang makapagpahinga. Kaya ang maliit na baso ng alak o beer. Tahimik nitong binubuksan ang night shift ng iyong mga bato. Mas mabilis mapuno ang pantog, mas maagang dumarating ang pag-ihi, at nagigising ka ng 1, 2, baka 3 beses sa gitna ng gabi. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Hindi lang pinaparami ng alak ang produksyon ng ihi, pinaghihiwa-hiwalay din nito ang iyong tulog. Maaaring mabilis kang makatulog, pero nababawasan ang malalim at restorative na yugto ng pagtulog. Napuputol ang iyong sleep cycles. Kahit makumpleto mo ang 7 oras sa kama, hindi pa rin nakukuha ng katawan ang pahingang kailangan nito. Nagigising kang lutang, pagod at irritable. Maging tapat tayo kung bakit tayo umiinom. Ang alak ay naka-relax. Senyales ito na tapos na ang mahabang araw. Isa itong sosyal na ritual, ginhawa, maliit na kasiyahan sa buhay. At mahalagang ma-enjoy ang buhay, lalo na pagkalipas ng 60. Pero ang hindi napapansin ng maraming nakatatanda ay ang bagay na inaasahan nilang magpapakalma sa kanila ay maaaring kumikilos laban sa kanila at ramdam nila ito kinabukasan, pagod, irritable, may pakiramdam ng kawalan ng balanse. Hindi ito tungkol sa tuluyang pag-alis ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na iba na ang epekto ng alak sa katawan mo ngayon kumpara noong 40 o 50 ka pa. Mas mabagal na itong pinoproseso ng iyong atay. Mas sensitibo na ang iyong mga bato. Mas hindi mapagpatawad ang iyong pantog. Ang kombinasyon ay nagiging recipe para sa paulit-ulit na paggising. Isipin mo ang sitwasyong ito. Kumain ka ng hapunan ng 7 na may maliit na baso ng beer. Tinapos mo ang pagkain na may kaunting dessert o tsokoleteng kape. Pagsapit ng 1:00, nakahiga ka na, umaasang mahimbing ang tulog. Sa loob ng 1 oras, nagpaparamdam ang pantog. Nagising ka. Muli ng 2 yen, baka muli ng 4 len, pagsikat ng araw, pagod at iritado ka, nagtataka kung bakit parang imposible ang mahimbing na tulog. Ito ang emosyonal na epekto ng alak kapag pinagsama sa mga pagbabagong dulot ng edad. Hindi lang ito abala, ito ay pagkagambala sa kalidad ng buhay.
Pinapabigat nito ang umaga. Pinagdududahan mo ang iyong enerhiya. Pinagdududahan mo ang iyong kalayaan. At narito ang mas malalim na katotohanan, madalas hindi natin napapansin kung paano nagsasama-sama ang maliliit na gawi sa paglipas ng panahon. Isang baso rito, isang inuming panghimagas doon, may kasamang maalat na ulam, kapag pinagsama, tahimik nitong sinisira ang iyong mga gabi. Ang mabuting balita. Hindi mo kailangang alisin ang kasiyahan ng tuluyan. Kailangan mo lamang ng kamalayan. Kailangan mong malaman na pagkalipas ng 60, iba na ang pagtugon ng iyong katawan. Maaari mong piliing limitahan ang alak malapit sa oras ng pagtulog, bawasan ang dami, o inumin ito ng mas maaga sa gabi kasama ng pagkain. Kapag naunawaan mo ito, makikita mo ang pattern. Iba ang pakiramdam ng mga gabing may alak. Mas kalmado ang mga gabing wala. Muling babalik ang pakiramdam na ikaw ang may kontrol sa iyong tulog, sa halip na ang katawan mo ang kumokontrol sa iyo. Kung napansin mong mas malala ang gabi pagkatapos ng alak, beer, o lambanog, mag-comment ng laya. Kilalanin mo ito. Ang kamalayan ang unang hakbang sa pagbawi ng mahimbing na gabi. Dahil pagkalipas ng 60, ang tulog ay hindi lamang luho, ito ang pundasyon mo. Maaaring unti-unting sirain ng alak ang pundasyong iyon, pero kapag naunawaan mo ang epekto nito, mapoprotektahan mo ang iyong mga gabi at maibabalik ang iyong enerhiya at sigla. Ngayon pag-usapan natin ang isa sa pinaka-hindi napapansing dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi, ang oras ng iyong pagkain. Hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi kung kailan mo ito kinakain. Maraming nakatatanda ang hindi nakaalam na ang pagtatapos ng mabigat na hapunan ng 8 o 9 ay maaaring tahimik na sumisira sa kanilang mga gabi. Sa oras na humiga ka para matulog, abala pa rin ang iyong digestive system. Nagsasala pa rin ang iyong mga bato, napupuno ang iyong pantog, at hindi pa nabibigyan ng pagkakataon ang iyong katawan na huminahon. Pag-isipan mo ito. Sa maghapon, aktibo ang iyong metabolismo. Inaasahan ng katawan ng pagkain at mahusay itong napoproseso. Pero sa gabi, lalo na pagkalipas ng 60, naghahanda na ang katawan para magpahinga. Nagbabago ang produksyon ng hormone. Bumababa ang presyon ng dugo. Bumagal ang tibok ng puso. At ang iyong mga organo, kabilang ang mga bato at digestive system, ay dapat ding bumagal. Kapag kumain ka ng gabi na, pinipilit mong manatiling aktibo ang katawan sa oras na dapat itong nagpapahinga. Nagtatrabaho ng sobra ang iyong tiyan, gumagawa ng mas maraming ihi ang iyong mga bato para iproseso ang lahat ng likido, at nagpapadala ng signal ang iyong pantog habang ikaw ay nakahiga. Ang resulta? Madalas na paggising. Pabalik-balik na pag-ikot sa kama. Putol-putol na tulog. Pagod sa umaga. At maging tapat tayo. Madalas nangyayari ang late na pagkain dahil sa mga dahilan na tinatanggap na lang natin. Pagod ka mula sa mga gawain o trabaho. Gusto mong ma-enjoy ang isang buong pagkain. Baka kasama mo ang pamilya. Ang hapunan ang nagiging oras ng pahinga at kasiyahan. Nakaaliw. Nakasanayan. Pero ang ginhawang ito ay may nakatagong kapalit. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa circadian rhythm na ang ating katawan ay may panloob na orasan. Ang pagkain ng mabibigat na pagkain sa gabi ay nakagagambala sa orasan na ito. Ipinaliliwanag ni A. Sachin Panda, isang kilalang eksperto sa circadian biology, na ang late eating ay nakaapekto sa metabolic rest cycles. Ang gabi ay dapat para sa pag-ayos, pahinga, at regeneration, hindi para sa patuloy na pagtunaw at pagpoproseso ng sobrang pagkain at likido. Isipin mo ito ng emosyonal. Hihiga ka, umaasang makapagpahinga. Nais ng isip mo ang katahimikan, nais ng katawan mo ang pag-ayos. Pero paulit-ulit kang ginugulo ng iyong pantog. Nagigising ka. Napapabuntong hininga ka. Nais mong makatulog ng tuloy-tuloy, pero parang hindi nakikipagtulungan ang katawan mo. Hindi ito kahinaan. Hindi ito kapalaran. Ito ay timing.
Maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang pagtatapos ng hapunan ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog ay nagbibigay ng oras sa iyong katawan na iproseso ang pagkain at likido. Binibigyan nito ng pagkakataon ang iyong mga bato na magsala nang hindi pinupuno ang iyong pantog habang nagpapahinga ka. Binabawasan nito ang posibilidad na magising ka ng maraming beses sa gabi. At narito ang emosyonal na katotohanang iniiwasan ng marami. Kumakapit tayo sa late na hapunan dahil sa nakasanayan, tradisyon ng pamilya, o simpleng kasiyahan, kahit kapalit nito ang ating tulog. Pero ang ginhawang nagnanakaw ng pahinga ay hindi tunay na ginhawa. Ang tunay na ginhawa ay pagkain na nagpapalusog ng hindi ginugulo ang iyong gabi. Nakikipag-ugnayan din ang late eating sa iba pang mga trigger na napag-usapan natin, maalat na pagkain, sabaw, kanin, caffeine, alak. Kapag mas huli kang kumain, mas kaunti ang oras ng katawan para pamahalaan ang mga ito. Sodium sa gabi. Presyon sa pantog. Sabaw sa gabi. Mas maraming ihi. Asukal sa gabi. Pagtaas ng blood sugar. Alak o caffeine sa gabi. Mas aktibong mga bato at pantog. Lahat ay nagsasama-sama. Kung napansin mong mas malala ang gabi pagkatapos ng late na hapunan kumpara sa mas maagang pagkain, mag-comment ng Leah. Aminin mo ito sa sarili mo. Ang kamalayan ang unang hakbang sa pagbabago. Dahil pagkalipas ng 60, napakahalaga ng tulog. Ibinabalik nito ang enerhiya, pinapalakas ang immune system, at pinoprotektahan ang iyong puso, utak, at emosyon. Ang tamang timing ng pagkain ay isa sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan para protektahan ang tulog na iyon. Kapag naunawaan mo ang papel ng timing, titigil kang isipin na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi na mababago dahil lang sa edad. Makikita mo ito bilang senyales, isang mensahe mula sa iyong katawan na maaari mong tugunan. At ang pagkaunawang iyon ay nagbibigay sa iyo ng kontrol, kapangyarihan, at pag-asa para sa mahimbing at tuloy-tuloy na mga gabi. Ngayon dumako tayo sa isang bagay na talagang maaaring magbago ng iyong mga gabi, kung ano ang kinakain mo sa hapunan. Pagkalipas ng 60, hindi ito tungkol sa pagsuko sa mga pagkain Pilipino na mahal mo. Ito ay tungkol sa mas matalinong pagpili, pag-aayos ng bahagi, at pag-unawa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa gabi. Ang maliliit at sinasadyang pagbabago ay maaaring magpababa ng madalas na pag-ihi, magpabuti ng tulog, at magbalik ng enerhiya. Simulan natin sa isa sa pinakakaraniwang ulam, adobo. Maraming nakatatanda ang mahilig sa adobo dahil sa malasa at nakaaliw nitong lasa. Pero kadalasan, puno ito ng asin, toyo, patis, at minsan bagoong. Kapag kinain sa hapunan, tumataas ang sodium, na humihila ng tubig papunta sa dugo, nagpapauhaw, at pinapagana ang mga bato habang ikaw ay natutulog. Ang simpleng kapalit? Pumili ng inihaw o in-roast na manok o baboy, tinimplahan ng herbs, kaunting bawang, at konting toyo, sapat lang para sa lasa. Masisiyahan pa rin ang iyong panlasa, pero mababawasan ang sodium at ang sobrang likidong kailangang iproseso ng iyong katawan sa gabi. Sunod, ang kanin, pundasyon ng halos bawat pagkaing Pilipino. Ang 2 tasang puting kanin sa gabi ay nagpapataas ng blood sugar, na maaaring magdulot ng paglabas ng mas maraming tubig at pagdami ng ihi. Palitan ito ng 1 tasang kanin, o mas mabuti, brown rice o quinoa, na nagpapabagal ng pagsipsip ng asukal at tumutulong maiwasan ang biglaang pagdami ng ihi. Makukuha mo pa rin ang ginhawa ng kanin nang hindi pinahihirapan ang iyong mga bato. Ang mga sabaw tulad ng sinigang, tinola, nilaga, at bulalo ay karaniwan, lalo na sa malamig na gabi. Pero sa gabi, maaari itong maging problema para sa pantog. Ang dami ng likido kasama ang asin ay nagpapanatiling aktibo sa iyong mga bato habang nakahiga ka. Mas matalinong alternatibo. Kainin ang mga ito sa tanghalian. O kung talagang gusto mo sa hapunan, maliit na bahagi lamang at tapusin ito hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Ipares ito sa tuyong ulam na mayaman sa protina upang mabawasan ang likido sa gabi. Ang tuyo o daing na bangus ay isa ring karaniwang dahilan.
Masarap at tradisyonal, pero kadalasang napakaalat dahil sa paraan ng pagpreserba. Ang sariwang isda na tinimplahan ng kalamansi, bawang, at kaunting paminta ay makapagbibigay ng kaparehong kasiyahan na may mas kaunting sodium. Magpapasalamat sa iyo ang iyong pantog at mga bato. Mahalaga rin ang inumin. Maraming nakatatanda ang umiinom ng kape o tsokolate pagkatapos ng hapunan dahil nakaaliw ito. Pero ang caffeine ay isang diuretic na nagpapagana sa pantog at nagpaparami ng ihi. Isang mas kalmado at nakapapawing alternatibo. Herbal tea tulad ng chamomile, mainit na gatas na may turmeric, o simpleng maligambam na tubig na may hiwa ng kalamansi. Pinapakalma nito ang katawan nang hindi pinapadalas ang pagpunta sa banyo sa gabi. Mahalaga rin ang laki ng bahagi. Ang sobrang daming pagkain sa gabi ay nagpapahirap sa pagtunaw, nagpaparami ng ihi, at nagiging sanhi ng madalas na paggising. Panatilihing katamtaman ang hapunan, sapat para mabusog, pero hindi sobrang bigat na mahihirapan ang katawan mo. Protina, gulay, at maliit na bahagi ng complex carbs ang ideal. Ngayon narito ang emosyonal na katotohanan. Ang pagbabago ng nakasanayang hapunan ay maaaring maramdaman na parang pagsuko sa ginhawa, tradisyon, o kasiyahan. Baka mag-alala kang hindi na kasing sarap ang pagkain, o mawawala ang mga ritual na nagpapasaya sa hapunan. Pero ang susi ay ito, ang mga kapalit na ito ay hindi nag-aalis ng lasa o saya. Pinananatili nila ang lasa habang pinoprotektahan ang iyong mga gabi. Ito ay pagkain na nagpapalusog ng hindi nagnanakaw ng pahinga. Maraming nakatatanda ang nag-aalangan dahil iniisip nilang maliit lang ang epekto ng maliliit na pagbabago. Pero kapag pinagsama mo ang mas mababang sodium, mas kaunting likido, mas maliit na bahagi, at tamang timing, maaaring maging malaki ang epekto. Mas kalmado ang gabi. Mas malalim ang tulog. Mas bumabalik ang enerhiya sa umaga. Isipin mo ito, sa halip na magising ng 3 o 4 na beses, isang beses ka lang magigising o baka hindi na talaga. Tuloy-tuloy ang tulog. Nagigising kang presko. Mas magaan ang pakiramdam, mas malakas, mas alerto. Mas masaya ang umaga ng walang pagod, walang inis, walang pagmamadaling tumakbo sa banyo. Hindi ito haka-haka. Pinatutunayan ng mga pag-aaral at mga eksperto sa nutrisyon na ang pagbabawas ng asin, pagmomoderate ng carbohydrates, paglilimita ng likido sa gabi, at pag-iwas sa caffeine at alak bago matulog ay nakababawas ng malaki ng nokturya sa mga nakatatanda. Simpleng agham, pero makapangyarihan kapag tuloy-tuloy na ginagawa. Kung nahirapan ka na sa madalas na pag-ihi sa gabi, pag-isipan mo ng mabuti ang mga pagbabagong ito. Isipin mo sila bilang maliliit na hakbang na may napakalaking epekto. Hindi mo kailangang talikuran ang mga pagkaing mahal mo. Kailangan mo lamang kainin ang mga ito ng may diskarte, sa tamang oras, tamang dami, at tamang kombinasyon. Kung sumasang-ayon ka na ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa kalidad ng tulog pagkalipas ng 60, mag-comment ng Lea. Aminin mo. Ang kamalayan na may kasamang aksyon ang nagbabalik ng kontrol. Ang iyong hapunan ay maaaring maging dahilan ng iyong paggising sa gitna ng gabi o maging susi sa pagbawi ng payapa at mahimbing na tulog. Ang pagpili ay nasa kung ano ang nasa iyong plato. Ngayon pag-usapan natin ang night routine na talagang maaaring magbago ng lahat para sa mga nakatatandang nahihirapan sa madalas na pag-ihi sa gabi. Dahil narito ang totoo, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo o kung kailan ka kumakain. Ito rin ay tungkol sa kung paano mo inihahanda ang iyong katawan para sa pahinga. Ang maliliit at sinasadyang hakbang sa gabi ay maaaring malaking makabawas sa dami ng paggising mo at makapagpabuti sa kalidad ng iyong tulog. Unang hakbang, tapusin ang hapunan ng maaga. Mas mainam kung matatapos mo ang pagkain hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Binibigyan nito ng sapat na oras ang iyong digestive system at mga bato na iproseso ang pagkain at likido. Makababagal ang katawan ng natural, at hindi mapipilit ang iyong pantog na hawakan ang sobrang dami habang ikaw ay nakahiga. Ikalawang hakbang, bawasan ang asin sa hapunan.
Ang maalat na pagkain ay nagpapauhaw at nagpapahirap sa mga bato. Ang paglilimita ng sodium sa gabi ay tumutulong para hindi masyadong mag-ipon ng tubig ang katawan at mabawasan ang sobrang trabaho ng mga bato habang natutulog ka. Ikatlong hakbang, limitahan ang likido 2-3 oras bago matulog. Maraming nakatatanda ang patuloy sa pag-inom ng tubig o tsaa hanggang sa oras ng pagtulog. Kahit kaunting likido ay maaaring mabilis na magpuno ng pantog. Planuhin ang pag-inom ng tubig ng mas maaga para may oras ang katawan na iproseso ito bago patayin ang ilaw. Ika-4 na hakbang, itaas ang mga paa sa loob ng 20-30 minuto sa gabi. Sa maghapon, naiipon ang likido sa ibabang bahagi ng mga binti dahil sa gravity. Sa pagtaas ng mga paa, natutulungan mong maibalik ang likidong ito sa dugo upang masala ng mga bato bago matulog. Ang simpleng hakbang na ito ay nakababawas sa pag-urgency sa gabi at nakatutulong din maiwasan ang pamamaga ng bukong-bukong. Ika-5 hakbang, umihi ng 2 beses bago matulog. Tinatawag itong double voiding. Una, umihi ka gaya ng karaniwan. Pagkatapos, maghintay ng ilang minuto at subukang muli. Tinitiyak nito na halos walang natitirang ihi sa pantog bago ka humiga, na nagbibigay sa iyo ng mas mahabang tuloy-tuloy na tulog. Ika-6 na hakbang, maglakad ng kaunti pagkatapos ng hapunan. Kahit 15-20 minutong magaan na paglalakad ay nakatutulong i-regulate ang blood sugar, pinapabuti ang digestion, at binabawasan ang sobrang likido sa katawan. Natural itong paraan para tulungan ang iyong mga bato bago ang oras ng pagtulog. Ika-7 hakbang, mag-relax ng may kamalayan bago matulog. Iwasan ang stimulants tulad ng caffeine, alak o late-night snacks. Sa halip, piliin ang mga kalmadong gawain, banayad na pag-stretch, malalim na paghinga, o mainit na herbal drink tulad ng chamomile o gatas na may turmeric. Ipinapahiwatig nito sa katawan na oras na para magpahinga. Sandali, isipin mo ito ng emosyonal. Hihiga ka sa gabi, umaasang tuloy-tuloy ang tulog. Walang pabalik-balik sa kama. Walang pagdaing. Walang paulit-ulit na pagpunta sa banyo. Kalmado, malalim at restorative na pahinga. Bumabalik ang enerhiya mo. Mas malinaw ang isip. Mas maayos ang mood. Nagigising kang may sigla, hindi ubos. Para sa maraming nakatatanda, tila imposible ito dahil matagal ng bahagi ng buhay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Pero kapag pinagsama mo ang tamang pagkain at maayos na night routine, maaaring maging napakalaki ng pagbabago. Mas mahahaba ang gabi. Mas magaan ang umaga. Mas nananatili ang iyong kalayaan. Isipin mong matulog ng walang takot na magising ng maraming beses. Walang paglalakad sa dilim na delikado. Walang pagod na dala hanggang sa maghapon. Hindi lang ito ginhawa, ito ay dignidad. Ito ay kalusugan. Ito ay kalayaan. Kung nais mo ang ganitong uri ng mahimbing na tulog, simulan mong isama ang mga hakbang na ito ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman lamang. Ang aksyon ang nagbabalik ng kontrol sa iyong mga gabi. At ngayon gusto kitang marinig, mag-comment sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong buuin ang ating komunidad at nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung sumasang-ayon ka na ang mga praktikal na hakbang na ito ay maaaring magpabuti ng iyong tulog pagkalipas ng 60, mag-comment din ng Leah. Patunayan natin na posible ang pagbabago. At kung handa ka ng kontrolin ang iyong mga gabi at bawiin ang mahimbing na tulog, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang iyong mga susunod na gabi ng malalim at tuloy-tuloy na pahinga ay nagsisimula sa mga hakbang na gagawin mo ngayon.